Sa loob ng 4 days and 3 nights, naranasan namin ng umakyat sa higanting kamay, lumaway kasama ang higanting isda, at nagtampisaw sa higanting talon. Welcome to Cebu, the Queen City of the South and the gateway to 8,000 journeys. Hi guys! Matagal na namin gusto pumunta sa Cebu kaya super excited kami sa trip na to. Kasama nga pala namin ulit ang aming friends na si Dudut at Laika. Gabi na nga pala kami dumating at dumiretso check-in na para makapagpahinga pa bago mag-tour kinabukasan. For our city tour, una naming pinuntahan ang Temple of Leia na itinuturing na Taj Mahal ng Pilipinas. After that, pumunta naman kami sa Sirao Flower Farm kung saan pwede kang magpa-picture sa mga makukulay na bulaklak at syempre sa mga higanting kamay. Next na pinuntahan naman namin ay ang Taoist Temple kung saan nag-o-offer ng prayers ang mga Taoista at open din ito sa ating mga turista para ma-witness ang kanilang cultural heritage. Tapos, pumunta naman kami sa Rico's Lechon para mag-lunch. First time namin mag-try ng lechon sa Cebu mismo and we also tried their sinigang na hipon. After that, pinuntahan naman namin ang La Vie Parisienne kung saan pwede nyo matikman ang kanilang gelato, wines, at ibang authentic French cuisine. Next, pumunta naman kami sa Heritage of Cebu Monument which commemorates the arrival of Ferdinand Magellan. Then, pinuntahan naman namin ang Magellan's Cross, ang pinakaunang Christian cross na itinayo ni Ferdinand Magellan noong nakarating siya sa Cebu. Tapos, pumunta naman kami sa Santo Niño Church kung saan sineselebrate ang Sinulog Festival taon-taon. Dumaan din pala kami sa CC Lex, the longest bridge in the Philippines. Lastly, pinuntahan naman namin ang 10,000 Roses, na kilala for its variety of roses, colorful lights, and their centerpieces na perfect for Instagram. Kinabukasan, para sa aming Oslo tour, una naming ginawa ang whale shark watching. Kahit higante sila, huwag kayong matakot kasi they are completely harmless to humans. After that, pumunta naman kami sa Sumilon Island. Nag-snorkel kami and saw colorful corals, variety of fish species, and other marine life. Dito na din kami nag-lunch and in-order namin yung Boodle Fight style meal nila. Merong pansit, hipon, pusit, tortang talong, fried chicken, and rice. Next na pinuntahan naman namin ay ang Oslob Quartel Ruins. It's still an IG-worthy location kahit hindi tinapos ang construction nito with instant ocean backdrop pa. Then, pumunta naman kami sa Simala Church. Oo, mukha siyang kastilyo, pero simbahan to. Madalas pumunta rito ang mga Katoliko para magdasal at magpasalamat sa mga blessings. Dumaan din pala kami sa Karkar Pasalubong Market saglit and pumunta na sa Lechon Restaurant after to order lechon and sinigang na baboy. Yes, lechon and sinigang na naman. Nag-early dinner na rin kami dito kasi mahaba-haba pa yung biyahe pabalik sa hotel. Pagkatapos ng konting pahinga, pumunta kami sa The Barracks para mag-food trip. Nag-try kami ng sikat na sikat dito sa Cebu na tuslob buwa, chorizo de Cebu at iba pang ihaw-ihaw. Pero bumalik din kami agad sa hotel para matulog na. For our Moalboal tour, una naming sinubukan ang Sardines Tornado Run. Nahirapan kami to get the best shot since masakit sa tenga kapag nasa malalim na part na ng tubig and medyo marami ring tao during this time. Naging mailap din yung turtles sa amin but we're still lucky to see one. Nag-lunch na din pala muna kami since more or less 4 hours bago matapos ang canyoneering tour. After that, pinikap na kami para sa short orientation and sa 30 to 45 minutes trekking. FYI nga pala, bukod sa swimming, meron ding climbing, pagtalon, pag-slide pabaliktad, pagtulak, and pagsipa na part ng canyoneering tour. Nag-monkey swing din kami and after almost 4 hours, we finally see the trending Kawasan Falls. Bumalik lang kami sa lugar kung saan kami pinikap kanina para maligo at magpalit ng damit. Tapos nun, bumiyahin na agad kami pabalik ng hotel. Quick refreshment then lastly, we went to Sugbo Mercado. Umorder kami ng lechon, yes, lechon forever. Seafood platter, kansi, mi goreng, and some drinks. At syempre, bumalik din kami agad sa hotel para magpahinga. Sad to say but this is our last day here in Cebu. Nag-buffet breakfast kami and nag-prepare na agad for checkout after. Bumili muna kami ng mga pasalubong since gabi pa naman yung flight namin pauwi. Ang ideal pasalubongs from Cebu ay dried mangoes, danggit, otap, and syempre lechon. Kung naghahanap kayo ng travel agency, we highly recommend Travel Perfect, a travel agency that can help you with planning your trips, domestic or international flight man yan. You can send them a message via their Facebook page or Instagram account. After a few hours, pumunta na kami sa airport. Uwi na! Pagod, pero worth it lahat sa trip na to. Salamat kaayo, Cebu! Saan tayo sa susunod? Sama kayo sa amin! Tara, let's go!